Alright, update mga kapatid sa ginagawang alon exercises ng Australia at saka ng Pilipinas dito sa May Palawan. Ito ginagawa ngayon nila, pagbawi sa nakubkob na isla. Kunyari meron tayong island na sinakop o nakubkob ng China, ng kalaban mga kapatid, no? Ito yung ginagawa nilang pagsasanay kung paano babawiin yung islang nakubkob na yan mga tol, no? So eto, saksihan natin at panoorin natin mga kapatid ang naging pagbawi o naging pagsasanay na ginawa ng mga tropa ng Australia at saka ng Pilipinas mga tol. Mula rito sa PTV Philippines. Yan, bago natin to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito and commentary. No? Click mo na rin ang notification, syempre mga tol, no? Okay, wag na natin patagalin to. Panoorin na natin to mga kapatid. Sabay na lumipad ang FA-50 jet ng Philippine Air Force at F-18 Super Hornet ng Royal Australian Air Force para sa close air support at kunwaring naglaglag ng bomba. Bahagi lamang ito ng Combined Joint Forcible Entry Operations sa pagpapatuloy ng Alon Exercises 2025 ngayong linggo sa San Vicente, Palawan. So doon sila ngayon nagsasagawa ng kanilang pagsasanay. Though alam naman natin, meron din syempreng jet fighter ang kalaban. Kaya itong pagsasanay na to mga tol is para sa interoperability lang. Pero hindi ito yung exact na gagawin nila o yung pagpapalipad nila. Kasi syempre dito, lumilipad sila ng malaya eh. Walang sumasalubong, walang nag-i-intercept. Pero pag sa actual kasi yan, syempre alam naman natin, meron ding mga jet fighter ang kalaban na posibleng makalaban nila yon. Dogfight yun mga tol, no? Sa ere. Yun ang talagang mangyayari. Ang senaryo, bawiin ang isang isla na kunwaring nakubkob ng mga kalaban. Matapos ang fighter jets, sunod na umatake ang mga fast attack interdiction craft o FAIG ng Philippine Navy. Sakay ng rubber boat, isinagawa naman ang amphibious landing kasabay ang paghagis ng smoke grenade. Hanggang sa tuluyan ng lumusob ang mga tropa ng Philippine Marines at Australian Defense Force at pinaputok ang iba't ibang klase ng armas. Ito kasama Australia, no? Pero sana no, kung sakasakaling, wag naman sana mangyari. Pero kung sakasakaling mga tol, alam naman natin hindi lang Australia makakasama natin sa mga ganitong senaryo. Diba? Meron pang ibang mga bansa. Matagumpay nilang napasok ang isang gusali na nagsilbing target sa pagsasanay. Isa pang senaryo na ipinakita sa pagsasanay ang airfield seizure kasama ang mga tropa mula sa US Marines, tampok ang kanilang Osprey aircraft. Yan. Personal itong sinaksihan ni na Defense Secretary Gibo Teodoro, Australian Deputy Prime Minister at Defense Minister Richard Marles. Okay, don't get me wrong mga kapatid, kahit na gusto natin makita yung mga ganitong klaseng pagsasanay, gusto lang natin makita kung gaano pinaghahandaan ng ating mga kasundaluhan yung pagprotekta sa ating, alam mo na, teritoryo na sasakupan. Pero hindi natin nais na dumating tayo sa puntong totohanan na to. Ibig sabihin nangyayari na talaga. Dahil marami tayong isinasaalang-alang at iniisip mga kapatid. Una-una kaligtasan syempre ng ating mga mamamayan, sambayan ng Pilipino. Eto mga sundalo talagang sanay sa labanan yan eh. 'Di ba? At saka bukod doon mga tol, hindi man tayo mapalaban dito sa gerang to. Yung laban sa kahirapan na haharapin natin mga tol, talagang sobrang matindi pa sa pandemic yun mga tol. At least sa pandemic, di ba, wag ka lang lumabas ng bahay eh, safe ka na eh. Pero pag sa gera, nako, hindi ka pwede basta-basta magtago lang sa bahay mo. Kailangan meron kang meron kang mga bunker, meron kang mga mga underground. Kasi pag ikaw nahaluhulugan ka ng bomba dyan, di ba? Kahit nasa loob ka ng bahay mo, yari ka. Kaya nga mas matindi pa pwedeng mangyari dito mga tol. Kaya wag ninyong i-wish. Naku po, sa ating mga kababayan, lagi nating sinasabi, hinay-hinay kayo sa mga pinagpapanalangin ninyo. AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. at iba pang opisyal mula sa AFP, Australia at mga bansang nagsilbing observer. Nagpulong kamakailan lamang si Marles at Teodoro at napag-usapan ng dalawa ang pagsasapinal sa Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Australia at Pilipinas. Layo nitong dagdagan pa ang military at security cooperation
ng dalawang bansa. Inaasahan naman ang pagkakaroon ng reaksyon mula sa China. Malamang, asahan nyo na talaga. Sasabihin lang China, nakatungtok anak ng mga to, pinaghahandaan kami oh. Sila naman talaga pinaghahandaan eh. Kung saan parehong may banta na kinakaharap ang Pilipinas At at Australia. Australia. Pati sila mga tol eh. We will do what we need to do in spite of the criticism, because the criticism basically of the PRC is really paranoia, and it is a propaganda line. Their criticisms are propaganda, which for them and fortunately for us is not working. Tama. We're very clear in terms of how we message this to the region and to the world, what we are exercising here about and why we're doing this. This is cooperation about two countries which seek to assert the rules-based order, and it is as simple as that. Ayon sa AFP, mahalagang mapalakas pa ang depensa sa Western Seaboard ng Pilipinas. Kaya't dito sa Palawan isinagawa ang Combined Joint Forcible Entry Operations na bahagi ng Alon Exercises 2025 sa pagitan ng Pilipinas at Australia. Kaugnay na rin yan ng iba't ibang insidente ngayon sa West Philippine Sea. Pero mga tol, yung ganong pagsugod ng mga sundalo dun sa isla, ako para sa akin lang no, sa actual siguro sa real world, pang hindi na siya hindi na siya magiging ganun ka-effective dahil alam naman natin iba na ang labanan ngayon, hindi na tao sa tao eh. Pag mga ganung mga bagay, bago pa man sila sumalakay dun sa islang yun, marami na mga nakatutok, baka marami na mga drone, mga unmanned drone na, alam mo yun, yung ginagamit ng Ukraine laban sa Russia, di ba? Yung mga drone, kahit nakatago ka kahit nagtatago ka dun sa barracks mo, pag yung drone pumunta sa'yo, tapos biglang dumikit lang sa'yo, sasabog na agad yun eh. May mga ganun na kasi. Kaya mas maganda pa rin meron tayong mas maraming technology assets na kailangan nating magamit, no? If ever dumating yung mga ganitong senaryo. Well, yun lang naman ay base sa aking nakikita na mga inilalabas na kagamitan ng ibang bansa at tulad na lamang halimbawa ng China, di ba? Meron silang mother drone. Magpapakawala yun ng sandamukal, sandamakmak na mga drone. Ganon yung meron sila eh. Samantala, naitaboy pang palayo ang presensya ng mga barko ng China Very mula good. sa BRP Sierra Madre. Very good. Ito'y matapos may ulat ang mga drill na ginawa nila kamakailan sa paligid ng Ayungin Shoal, kung saan nag-deploy pa ng mga armadong rib at fast boat ang China Coast Guard. Una na ring inalis ng mga tropang Pilipino na nakaistasyon doon ng fishing nets na inilatag ng mga barko ng Chinese Maritime Militia para hindi makaantala ang mga ito sa susunod na RORE mission. Tama. Nandun pa rin sila sa paligid ng Ayungin Shoal. They are now a constant, they have a constant presence in that area. Pero malayo naman, no? Malayo. At least we were successful in pushing them outward. Parati kong sinasabi sa ating mga tropa, it is our right to do the resupply mission dahil karapatan natin na suportahan yung mga tropa natin Tama. sa BRP Sierra Madre. Tama. Nakausap ko sila and they are in high spirits. We are always on alert. We don't have to be extra alert. We are always on alert. Umaasa naman ng AFP na rerespetuhin ng China ang umiiral na provisional agreement sa mga RORE mission sa BRP Sierra Madre, kung saan walang untoward incident na naiulat. Palagay ko mga tol, ayan na nagsisimula na silang baluktutin na naman etong napag-usapan, etong napagkasunduan. Nagsisimula na silang mga tol baliin o kaya labagin yung mga napagkasunduan No, umaasa pa rin ang AFP na irerespeto ng China yung provisional agreement na yun. Pero once mga tol na nagsagawa sila ng pagharang, pangwawater cannon sa mga RORE mission, alam na natin mga tol, no? Once again, nilabag na naman nila ang kasunduan. Mula San Vicente, Palawan. Alright mga kapatid, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi dito? Pwede kayong magbigay ng inyong komentaryo, ng inyong reaksyon mga tol. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.